Dakilang Amang nasa langit, salamat po sa araw na ito na binigyan niyo po kami ng pagkakataon na muli makapangaral po ako na yung salita sa aking mga anak. Kayo po ang maitaas, maisa pamuhay. Naway touch the heart na makabalik po sila sa inyo, Panginoon, na matutong mag-pray, magpasalamat sa anumang pinagdadaanan sa buhay. Sa pamamagitan Word of God na ito, matutunan po nila ang mangaral din po sa ibang tao at matuto rin po silang mag-share ng gospel at mamuhay ng naayon sa kaloob ng Amang nasa langit. Kayo pong maitaas sa araw nito, Lord, maparangalan sa buhay ng aking anak. Sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus Almighty God. Amen. Ayun. Ayun yung topic natin, which is sa huling araw, tungkol sa huling araw. Ayun na, babasahin ko, diretso na. Ito. Sa 2 Pedro chapter 3, verse 10, inilarawan nito ang araw ng Panginoon na parang magniningas na magnanakaw. Meaning to say, kapag dumating na yung Panginoon dito sa lupa, inilarawan nito na para siyang magniningas na magnanakaw. So, ang ibig sabihin nito mga anak, pag dumating yung Panginoon dito sa mundong ito, maibabalita to sa buong mundo. Hindi lang, for example, na kunan ng coverage sa social media. May magpo-post doon pang social media lang na pwedeng makita yung pagdating ng Panginoon. No, sa buong mundo makakita. Hindi ito, ang pagdating ng Panginoon, maingay ito. Hindi ito pwedeng maitago sa buong mundo. Meaning to say, magniningas nga na parang magnanakaw dito sa 2 Pedro, 'di ba? 2 Pedro chapter 3 verse 10. Inilarawan nito ang araw ng Panginoon na parang magniningas na magnanakaw. Kumbaga, nagniningning ang pagdating ng Panginoon ng pagbaba dito sa lupa. Ayun. Tsaka hindi mapipigilan yung pagbaba. As in, maraming mga taong makakita at mamamangha sa araw na pagdating ng Panginoon. At ang mga taong nananampalataya sa Panginoon, sasalubong ito kasi ang mga naniniwala at nananampalataya sa Panginoon na tapat na nagtitiwala sa Kanya, ito yung araw na hinihintay ng mga mananampalataya ang mga anak. Kaya sa ayot sa gusto nyo mga anak, ito which is hindi sa pilitan, para makasama rin tayo sa kaharian ng Panginoon, masalubong natin yung pagdating ng Amang nasa langit dito sa lupa, manatili tayong nananampalataya sa Kanya, kumapit lang tayo despite of struggle, which is hindi lang naman tayo ang nakakaranas ng ganitong problema, 'di ba? Buong mundo, iba't ibang saring struggle ang kinakaharap mga anak, hindi lang tayo, kaya wag tayong bumitaw. Kahit bibitaw na tayo, pero lagi nating isipin na si Jesus Christ, still yung grace at pag-ibig ng Panginoon hindi nawawala. Parating handa siyang ialay, ibigay, ibahagi sa lahat ng tao mga anak, parating yung isipin yan. Kahit may pinagdadaanan, wag niyong isipin na parang iniisip niyo makasalanan tao siguro ako. Parang, 'di ba, yung iba nai-stress, ako siguro yung makasalanan tao kaya ako nakakaranas ng ganito. No, wag niyong isipin 'yon. Parating yung isipin na mahal ako ng Diyos. Kasi anong patunay? Yung nagigising tayo, may napansin niyo yung araw may sikat pa, 'di ba? Nakikita natin yung sikat ng araw, diyan pa lang anak. Talagang masasabi talaga natin na napakabuti ng Diyos sa buong mundo. Kumbaga, sa buong universe, lahat ng tao nakakaranas ng liwanag at sikat ng araw. Yung liwanag na kapayapaan yung hatid sa buong mundo mga anak. Isipin nyo, hindi lang tayo ang nakakaranas ng liwanag. Buong mundo, ganun kabuti ang Diyos. Kaya kapit lang tayo. Huwag kayong bumitiw mga anak. Kasi once na, ito na nga, dito sa second coming na pagbabalik ng Panginoon, hindi siya pwedeng itago lang. As in, sabi ko nga, for example, dumating na yung Panginoon, for example, dumating siya bukas, no? Tapos may isang tao, kinunan to ng coverage, in-upload sa FB. Sa FB lang pwedeng mapanood ang Diyos, no? Buong mundo. Sa Instagram. Ang pagbabalik ng Panginoon, anak, inahalin tulad ito na magiging maingay. Magiging maingay at ang lahat ng mga taong hindi matitigas ang ulo, hindi naniwala na darating ang araw, darating yung panahon sa second coming na yung mga tao na hindi naniniwala talaga, may mga tao kasi talagang, hindi ko nilalahat, no, hindi sila naniniwala na babalik yung Panginoon. Yun lang nakakalungkot isipin anak, which is babalik ang Panginoon sa second coming.
Yun. Kumbaga, ang pagbabalik ng Panginoon, ipakikita ito sa buong mundo. Hindi lang ang isang tao makakita nito. Maingay. Magniningas siya, di ba? Maliwanag dito sa 2 Pedro chapter 3 verse 10. Inilarawan nito ang araw ng Panginoon na parang magniningas na magnanakaw. So ibig sabihin nito, anak, magiging maingay, talagang, kumbaga sa magtitrending talaga yung pagbabalik ng Panginoon kasi mapapahiya. Maraming mga tao mapapahiya na hindi sila nakikinig sa preaching ng lahat ng nagtuturo, mga pastor o preaching, which is, may mga taong hindi naniniwala na ang Diyos ay babalik. Mayroon, nakakalungkot isipin, pero wag tayong bumita. Kung gusto natin mapabilang sa kaharian ng Diyos, mga anak, na katulad nito, yung pagdating ng Panginoon, sasalubong tayo. Kasi mga anak, ang mga Kristiyano na yung nananampalataya sa Panginoon, kahit mga makasalanan yan, ito yung araw na pinakahihintay ng mga Kristiyano, ang pagbabalik ng Panginoon dito sa second coming na magaganap sa lupa. Yun yung talagang hinahantay ng mga tao. Alam nyo ba kung bakit? Kasi andito na yung kapahingahan eh. Yung tunay na kapayapaan sa piling ng Panginoon. Yun. Sana mga anak, huwag kayong bumitaw o kahit na may mga may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. Wag nyong isipin na yung bumitaw sa pananampalataya ng Panginoon. Isipin nyo pa rin na mapabilang tayo sa kaharian ng Diyos. Syempre, kailangan mag-repent at mag-aral syempre. Kailangan yung pagtitiwala sa Panginoon, wag nyong alisin niya, anak, kasi sa totoo lang, ang tao, wala tayong papupuntahan eh. Mahirap mayaman, dapa tayo sa Panginoon. Kasi